Magandang araw po sa ating lahat sa panig ng mundo tayo naroroon. Nandito po ako ngayon para gumawa ng tutorial kung saan ituturo ko po dito at inyong matututunan yung pagpa-plot ng properties using bearings and distance na nakasulat sa plano, bearings and distance na nakasulat sa title, or yung lot data computation using local coordinates or the grid coordinates. Encode natin yun sa Excel, tapos magkakaroon tayo doon ng plotting and corresponding coordinates for the inputs. Tapos export natin yun sa AutoCAD, then AutoCAD to Google Earth para malaman natin kung saan yung actual location ng ating property. Importante po ang mga yan, lalo na po sa mga gustong bumili ng property na binibigay sa kanila at ipinapakita lamang ay title, hindi rin naman alam ng may-ari kung saan yung eksaktong, may mga pangyayari po kasi ganun na hindi rin alam ng may-ari yung eksaktong lugar kung nasaan yung kanilang property, dahil halimbawa anak lang sila, sabihin na natin hindi ganong pagkakataon, kagaya halimbawa na land bank, kapag mag-ocular inspection sila, gusto na muna nilang magkaroon ng idea kung ano ba yung mga dadaanan nila, saan ba yung eksaktong lugar na pupuntahan nila, tatama ba kaya yung i-ocular inspection nila dun sa tunay na property na sinukat at naaprubahan ng plano. Ano po? Samahan niyo po ako rito. Ito po yung part 1. So, ito yung introduction natin. Makita ko lang. Okay. Ang tawag ko dito is the exportation of coordinates from Microsoft Excel to AutoCAD Civil 3D. Dito ituturo ko yung mga kakailanganin nyo sa paggawa ng sinasabi dito. Ano po? This is a boundary computation program made in Microsoft Excel. Yun yung unang-una natin kailangan. Siyempre, mag-i-input tayo tapos wala naman tayong program na gagamitin. So, ito yan, boundary computation program. Types of program to use. Okay, bearings and distance to coordinates. Yun yung una. Dalawang klase po kasi ng Excel program yung ginawa ko dito. Unang-una, ito nga, yung bearings and distance to coordinates at yung coordinates to bearings. Pabaliktad naman. Okay. Must have at least one of the following. Title. Siyempre, pagka may title, kailangan may naka-inscribe na lot description. May mga instances kasi na may title pero nakalagay lang dun is yung lot description na andun sa previous o dun sa predecessor title niya. So, kailangan i-research niyo pa muna yun para makuha natin. Or, kung mayroong naka-indicate naman doon kung anong lote, pwede niyong i-research yun sa DNR at yun ang gagamitin natin. Ano? Number 2, lot description. Okay. Number 3 is lot data computation. Papakita ko kung ano yung mga sinasabi ko na yan. Title, lot description, lot data computation. Okay. Ito yung title. Ayan. Andito yung sinasabi ko na lote, kung anong lote siya. Dito siya, ayan, lot 4697 of PLS 45. So, kung walang nakasaksak na ganitong, mga
bearings in distance, yung mga dents na yan. Ito yung bearings, ito yung distance, yung 247.62. Kung walang ganyan, pwede mong i-research yung lot 4697 PLS 45 sa DNR records kung meron silang record. Pero dahil meron naman tayong ganito at naka-inscribe naman sa kanya yung nasa loob, pwede natin siyang gamitin. Naka-inscribe yung mga lot description. Okay, hanggang dito siya. Ayan yung area. Ang lot description naman ito. Ayan, lot description nyo ng plano na nakahiwalay. Yung lot description kasi masyado sigurong malaki yung lote at hindi nakakasya yung mga lot description sa loob, nakahiwalay siya. At ito yung mga bearings, ito yung distance. Ayan, input natin yan lahat. Ayan, ganyan yung mga sample niya. At ito na naman yung lot data computation. Ito yung grade na sinasabi ko. Ayan, naka-grade na siya. Pina-request ko ito kay Alfred sa Senro. Ito na ako ha. Ito ay CAD 922-D lot 2743 case 9. Ang CM niya sa cadastral map ay ito 1337 12229. Importante yan na gagamitin natin. Pwede natin counter check yung ating property kapag yan ay ating na-encode na. Ito ang gagamitin natin. Ito yung northing, ito yung easting. Papaliwanag ko sa kanya yun naman. Okay, ito naman yung lot data computation kung local ang ginamit, local coordinates naman. Ito gumagamit ng conversion at yan ay nakukuha lamang sa record ng DNR. Okay, so let us begin. Okay, may sample po ako dito ng program. Ito yung bearings to lot data computation. Ito yung mga bearings. Ito yung kanyang tie point. Ito yung pangalan ng may-ari. Para ginawa ko yan, tapos isinave ko sa isang folder para lang maging organized ako. Na kapag hinanap ko, binalikan ko yung property. Hahanapin ko lang yung isang folder. Tapos yan yung mga nasa loob, sama-sama siya, yung drawing ng AutoCAD, yung kung paano ko ginawa yung boundary computation, ayan yung nilalaman para lang maging organized. Kasi sa computer, importante yung file organization. Kasi pag may mga binalikan ka na ginawa mo dati at hindi mo makita, kasalanan mo na yan. Okay. So lahat ng information doon sa kay Bonifacio Matriano, andito po yan papakita ko lang. Ito, pinicturean ko yung plano para makita nyo lang yung sinasabi ko. Ayan, kay Bonifacio Matriano, nandyan na, hindi nakalagay yung lote. Ayan yung sinasabi ko na kapag hindi nakalagay yung mga bearings in distance doon sa title na hawak mo, kagaya nung nangyari dito sa sinukat ni Engineer Domingo, ang hawak niyang title is ito, pero walang nilalaban na lot description sa loob. Hinanap niya pa ito sa previous title, ito, which is ito. Kaya sinasabi niya as described in TCT number T-108254. So wala yan dito sa title na ito kung hindi naririto. Okay, so lahat ng information dito na hinihingi dito sa file na ito, nilagay ko para lang will inform yung ating file. Hindi tayo malilito. Saan ba ito nakukuha ang mga ito? Ang importante kasi dito is ito at saka itong area at saka ito.
Yan ang mga pinaka-importante dyan. Ito, saan ba ito nakukuha? BLBM number 1, Salvacion, Calauag. Dito po yan. Pag nakita mo yan, hahanapin mo yung tie lines from, ayan, BLBM number 1, Salvacion, Calauag. Sorry, medyo kilig yung kamay ko sa picture, kaya ganyan, medyo malabo na. Pero basable naman, readable. At ayan, ilalagay mo siya dyan. Okay. Tapos ito, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin yan. Pero dito muna tayo, okay? Lalagay niyo yung BLBM number 1, Salvacion, Calauag. Ito yung tie point to corner 1. Which is, dito nyo yun makukuha sa boundary. Ito yung is 69251952.05. Ito yon, northwest 6925.92.05. Pagkatapos nyan, ibig sabihin kasi ang distansya nitong ating lote buhat dito ay ito, northwest 69 degrees 25 seconds, at ganito siya kalayo buhat sa monument na yan. Ito yung direction, ito yung distance. Okay. At ito naman, pagkatapos nyan, yung 1 to 2 hanggang dito para mag-close yung ating polygon. Yan na po yung itsura ng lote. Saan natin kukunin yan? Siyempre doon sa information ulit na galing doon sa drawing. Asan yung ating TD? Yan. Ito yung boundary. So, liitan ko ng konti. Ayan. Sorry. Hatiin ko para lang makita niyo, no? Okay. Okay. Yan, hinati ko siya. Ito, northwest 49 degrees 2 seconds 74.59. Ito na yan. Dito mo nakukuhain yan. Okay, 1 to 2. So kung anong number doon dito sa gilid na ito, yun dapat ang number niya dito. Okay. Yan. Ito naman yung pangalawa, northwest 27 degrees 26 minutes 15.63 and so on hanggang makadating ka sa dulo, hanggang makarating ka doon sa third one. Papakita ko sa inyo kung sakali halimbawa na mas maiksi, iilang lote lang, iilang corner lang halimbawa, pwede naman siyang katin dito. Click nyo roon, tapos i-delete nyo na siya. Okay, pero ganyan lang siya. Okay, kung yan ay buo, nung mabuo ko siya, tanggalin ko muna ito. Tatandaan ko lang kung saan ko nilagay yung okay. Kapag nabuo nyo na yung bearings in distance na in-input nyo dito, makikita nyo dito yung latitude departure. Ito yung error na kailangan yung distribute. Ang correction naman is dito, no? Nilagyan ko lang ng tanda kasi nakuha ko na yung tamang area na ito. Kapag nag-distribute kasi kayo nitong mga error na ito 0.02,
Ang error sa latitude sa departure naman is negative 0.02. Ganito lang yung nalabas sa kanya na area. So kailangan yung i-distribute para mag-match yung area dito at saka doon sa target area nyo na nakasulat doon sa plano or sa title. Okay. So i-distribute yun natin yan. Iko-control C ko na lang dahil yan yung nakuha kong area. So ang diferensya lang 238 is 0.02 na lang. Allowable yan. Sa DNR kasi allowable yung plus or minus 1 square meter in every hectare. Okay. Tapos makikita nyo na dyan ito ngayon. Yan na yung itsura ng ating lote. Close naman siya. Dito sa dulo, yung coordinates, ito na yung ginagamit. Ito na yung ginagamit. I-right click nyo lang tapos, i-click nyo lang tapos i-drag nyo na ganyan. I-right click nyo tapos kakopy nyo. Pwede na natin i-export yan. Doon, papunta sa AutoCAD. Pero hindi po muna natin yung gagawin dito. Tuturo ko muna sa inyo is saan ba ako nakakuha nito na siyang corresponding coordinate nitong type point na ito o ng monument na ito. Ganito po yan. BLBM number 1, Salvacion, Calawag, Quezon. Okay. Dito po sa record ng DNR, meron ako niyan. Nakahingi ako noon sa kanila mismo, kay Engineer Arellano, yung dating chief ng Isolated. Doon sa section ng Survey and Mapping Division. Dito siya. Tapos coordinates. Tapos sa Quezon. Madami yan. Lahat ng bayan ng Quezon dyan, nandyan. Tapos punta tayo ng Calawag. Okay. PLS 45 yung ating lote. Hindi pala. Sorry, nasa isip ko kasi yung Erwin Atienza. Ayan, ganyan naman yung itsura niya. Sorry, nabuklat ko lang ulit. Wala naman sinasabi dito. So kung Calawag yan, malamang CAD 206 yan yung kadastro ng Calawag mismo. Saan ba natin makikita yung mga kailangan nating information? Ito yan. BLLM 1, Calawag CAD 206. Okay. Liitan ko ha. Hindi kasi dun sa screen niya. Kasi magbubukas ako ng conversion natin. Ito naman yung ating conversion. Bubuksan ko rin yun. Dito ka sa banda rito. Okay. Ganito po yan. Ito yung conversion na ginawa ko. Tapos, ang i-input nyo dito is kung ano yung nandito. So, ilalagay natin dito, yung latitude niya is yun, 13. Okay. Tatanggalin ko pala, dapat muna. Kasi naka-protect siya, no? Okay. Lalagyan natin yung 13, 57, yun, which is ito yan, and 30.54.
Hindi po yun 35 na diretso ha. 0, may point po yan. Tapos 122, 17, ito, 09.72. 9.72. Okay. Ito, alin ba ito? Ganyan. Ito po yan. Ito, para sa latitude, 30.731. Importante po yan na nakalagay kasi yan po ay factor para sa conversion kasi yan po yung ginagamit na multiplier para dun sa curvature ng Earth dahil ang Earth po is hindi plane surface, bilog po. So kailangan po natin ilagay yan. Tsaka itong isa, 30.016. Okay. Ganito ba, may isa pa akong gustong sabihin. Hindi mo lahat ng municipality may nakalagay na converted na ito. Converted na po yan. Meron pong municipality na kagaya halimbawa dito. Sa Laguna. Kasi importante po ito na hindi lang sa atin dito sa lugar natin sa Quezon dahil meron po tayong mga kasama na nag-OCI sa panig ng Region 4A and B. Baka po ma-encounter nila ito at sabihin bakit walang ganun. Okay. Lungos. Yan, Lungos. Lungos Cadastre. Hindi ko alam kung saan yan eh. Yan po, nakalagay sa kanya. Ganyan lang. 1,843.90 ito yung GP niya, yung geographic position ng BLLM1 which is ang local niya is 2020 ang ginamit niya. Ito yung latitude na meters per second per minute siguro ito, meters per minute kasi para makuha mo yung meters per second na ito, di-divide mo po ito sa 60 para po lumabas ito at siya mong ipapasok siya dito. Okay. Tapos ito naman, okay na tayo dyan, no? Ito naman, yung northing easting na BLLM1, ilalagay mo lagi yan. Ito, bandang ito, 2020. So, ilalagay mo dyan ang 2020. Okay. Yung barangay sa labas yun ang problemahin natin kung saan natin makikita. Meron bang record ang kalawag ng barangay Salvacion? Parang wala. Konting tiyaga lang po at napakarami ng coordinates ng kalawag kasi meron po dyang Kadto 06 at saka PLS 45 sa kalawag. Magkasama na po siya dito. So wala tayo makita. Ito po natin nahanapin. Meron po dito, tuturo ko na rin kung saan part. Bibigay ko sa inyo itong mga file na ito. Dito po sa Quezon, sa Mulanay. Okay. Meron po ditong per barangay. Ayan o, merong Lopez. Ito naman yung mga BLBM. BLBM sa Lopez, Binahian, BLBM 1, Binahian, BLBM 2, Bokbok, Kagakag, Kitis. Ngayon, hahanapin natin yung para sa Kalawag. Sariaya, San Andres, okay.
Mas mahalagang makita nyo to, huwag nyong kainipan. Kasi pag nainip kayo at hindi nyo nakita, hindi nyo rin magagawa yung gusto natin gawin. Okay? Pag hindi nyo tuloy makita, may isa pa pang paraan at yun ang ituturo ko. Dito ulit tayo sa coordinates. Region 4A. Naka-excel na ito yung mga control points. Sa Quezon tayo. Local. Ito yung mga nilalaman niya. So may mga ganyan siya. Okay, BBM, ganyan. Pero parang walang BLBM dito. So ang bubuksan natin is yung isa. Yung by municipality. Okay. Mahalagang gawin ko ito para hindi kayo mangapa. Ayan, tama. Nandito na yung mga BLBM. So, hanapin natin, Control F, find. Hanapin natin yung Calauag. Mali. Kasi Kalaug yan eh. Calauag. Okay. Find next. Hindi yan. Triangulation kasi yan. Triangulation station. Okay. Hanap tayo ng iba. Hindi rin yan. Ito. Nasa Calauag na tayo. Ayun yung Salvacion. BLBM1 Salvacion Calauag. At ito yung coordinates niya. Okay. Liitan natin ha. Close. Ayan. Ilalagay natin ngayon. Ito yung BLLM1. Ilalagay naman natin dito halimbawa ay BLBM 1 din. Salvacion. At pwede nyong isave niya para alam nyo na yung coordinates niya. 13619 13619.14. Ito yan. Okay. Ayan siya. BLBM 1 Salvacion. So yan, 13619.14 ang northing. Ang easting niya is 240 14 Okay. Yun. So meron na tayong coordinates. Baba ko yun. Baba ko ito. Kukunin natin, bubuksan natin yung bearings to LDC. Liitan ulit natin. Tapos bubuksan natin yung ito. So kung ito pinasok mo na ito rito, ang magiging coordinates na niya is ito. Yan. Tama, pareho. Diba? So, kopyahin mo lang yung copy. Tapos lagay mo dito. Paste values. Yan. Ito ganun din. Copy. Paste mo yung values. Okay. So, ibig sabihin, itong ating property ngayon is nasa tamang location na nakakabit sa tamang coordinates ng BLBM1 Salvacion Calauag. Ito na yan. Ito na yan. Plotting niya. At ito naman yung coordinates niya. Okay? So, this is the end of our tutorial part 1.
kung saan dito ay itinuro natin yung kung paano mag-encode at i-ready yung pag-i-import ng ating mga coordinates papunta sa AutoCAD. Ciao!